I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again guys. Shout out po sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mayroon tayong upload videos dito mga bes ha. Kayo mga kababayan, ano po ang komento nyo tungkol po dito sa ipinakalat no or itong statement ni Senator Amy Marcos. So magbigay kayo ng inyong mga opinion. Kayo na po ang bahala. Ako, may opinion din ako, no? Kanya-kanya tayo ng pananaw, pero guys, maging maingat tayo sa mga pinapanood natin. As long as na hindi galing sa Pangulo, huwag tayong maniwala. As long as hindi galing sa EFP at PNP, huwag tayo po maniwala. Maniniwala lang tayo pag galing sa mismo ng chief ng EFP na si Chief Browner at higit sa lahat sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Now, babasahin ko tong sinabi ni Senator Amy, no? Ang sinabi po dito guys, sabi po ito ng Impact Leadership. Plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Senator Amy Marcos claims that China is allegedly planning to deploy a hypersonic missile against military bases covered under the Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and the United States. Now, ito pa guys, tapusin ko muna. Sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile, ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Biro mo. Sa pagbabasa natin, may mga BrahMos missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikan. Kakatakot nga Ano ba yan? 25 Hindi biro yan, sabi ni Senator Amy Marcos. Alam nyo guys, no? Hindi mo alam kung saan niya ito kinuha or ika nga o ano ang source niya. Parang pareho ito si guys parang walang kapagkakaiba kay maluka-luka ito, no? Alam nyo, itong ginawa ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, ito isa to sa pananakot ng mga sa mamamayang Pilipino. Sa madalang salita, no? Parang ginagawa niya na magpanik ang sambayan ng Pilipino tungkol dito. Tulad po ng sinasabi ko, as long as na hindi galing sa Pangulong Marcos Jr. at sa EFP or PNP, hindi po tayo maniniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Doon po lang tayo maniniwala kay Pangulong Marcos Jr. at doon sa EFP mismo. Supposed to be sila po ang magsasabi nito Bakit si Senator Amy? Di ba? Bakit siya ang nagsasalita ng ganito? Bakit kailangan niya parang takutin ng taong bayan? Alam nyo guys, no, sa totoo lang, ang higit na nakakaalam sa seguridad ng bansa ay ang sandatahang lakas. Kasi nakamonitor lahat yan. Or sino man. Siyempre, ganun din ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Mauuna magsalita yan kasama ang EFP. If ganun ang mga nangyayari or kung tama man ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, kaso lang hindi guys alam niyo walang gera na mangyayari sa totoo lang. Ayaw po natin mangyari yun kasi pag nangyari yan, naku guys both country ay talagang magplap or magbagsak ang ekonomiya. Anong silbi mo magpaputok? Magsalitan kayo ng mga bala kung ang ekonomiya mo naman ay bumagsak. Sino nga kawawa ngayon? Di mamamayang Pilipino, di ang mamamayan ng China or sino mang bansa yan. Tingnan nyo nangyari sa Ukraine, di ba? Sino kawawa? Di yung mamamayan nila, mga mamamayan ng Ukraine. Sino nagsasuffer? Di sila lahat. Kaya nga, hindi tayo pupunta sa gera. Walang gera.
Now, ang sa akin lang dito, ano naman ang pakialam ng China sa atin? Ano naman ang pakialam nila kung nakikipagkaibigan tayo sa Amerika? Tandaan po natin guys, base sa aking nabasa, since 1951, nagiging alay natin ang Amerika hanggang ngayon mga bes. Pero ni minsan, wala po tayo naririnig na kinamkam ng Amerika ang isang isla ng Pilipinas katulad na ginagawa ng China. 'Di ba? Ba't kailangan natin i-refuse kung okay naman sila magiging kaibigan? Tandaan po natin guys, ang Pilipinas, lahat ng bansa kaibigan. Nakikita yun si Pangulong Marcos Jr. kung saan na umaattend sa mga international forum, means friend to all, enemy to none. Yan ang kanyang words. We are still friend of China. But siyempre China, anong ginawa nila sa atin? Hindi sila tumupad sa usapan. Hindi siya tumupad sa usapan nila ni Pangulong Marcos Jr. at si President Xi nung nagpunta sa China. Na, di ba guys, nagpunta ang Pangulo para tungkol dito sa West Philippine Sea. Pero anong ginawa? Hindi po tumupad. Oh, di ba? Oh, sino ngayon ang nangunguna na nagpapakita ng may kaguluhan? Eh, di ba China? Tayo hindi. Nasaktan na nga tayo. Natanggal na nga ng isang daliri. Tayo ba'y rumisbak? No. Hindi tayo kasi pupunta sa gera dahil ayaw ng Pangulong Marcos Jr. At isa pa, walang pakialam ang China kung nakikipagkaibigan tayo sa Amerika. Out of the kulambo na sila doon. 'Di ba? Kung ano man ang alitan nila ng China at ang Amerika, sila yun. Wala tayong pakialam doon. At hindi tayo pwedeng kontrolin ng China dahil mayroon tayo sariling pangulo. Bansa ito. Hindi tayo pwedeng kontrolin or manduin na, oy, wag kayong sasali dyan. Ayaw kong ganyan. Ano ka? Dinidiktahan tayo? Tapos susunod tayo? O, hindi matalino ang Pangulong Marcos Jr. Wala tayo sa panahon ni Dugas. 'Di ba? Kasi maluwag masyado ang kamay niya diyan sa bansang China. Mag-best friend sila eh. Kaya hindi niyo pwede ikumpara si Dugas kay Pangulong Marcos Jr. Oh, yan ang pakatandaan niyo mga kababayan. Pero nakaka-disappoint itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ito ay pagpapakalat ng fake news mga kababayan. Parang walang pinagkaiba ito dito sa mga nagpapakalat ng fake news sa social media, lalo na itong mga vloggers. Yung mga vloggers, alipores ni Dugas. See? Huwag kayong basta-bastang maniniwala. Isa lang po ang paniniwalaan nyo mga kababayan, as long as walang statement ang Pangulo tungkol dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos, huwag kayong maniwala. Maniniwala lang tayo kay Pangulo at ang mismong sandatahang lakas. Kasi sila nakamonitor dito guys. Under nila ang buong Pilipinas, monitorize nila yan. Lahat yan sa buong bansa. Kaya huwag kayong bastang maniwala. Ito, sa totoo lang, si Senator Amy Marcos, sobrang nadismaya ako talaga sa ginagawa niya kay Pangulong Marcos Jr. Walang pagkakaiba ito kay Dugas guys eh. Kasi suportado niya si Dugas. 'Di ba? Suportado niya kaysa sa kapatid niya. 'Di ba nakikita niyo? Mas sinuportahan niya pa si Tambalustay kaysa sariling kapatid. Tingnan niyo nga yung rally ni Dugas sa Davao. Binabalahura, binabastos, sa harap niya mismo ang kanyang kapatid. Ang ibig ko sabihin, ang ginawa ni Dugas, binaluhura si Pangulong Marcos Jr., binastos, winalanghiya si Pangulong Marcos Jr., pero ang ginawa ng kapatid, tumawa lang, 'di ba? Doon sa gilid dalawa sila na tambalustay. Biro nyo, hindi niya man lang kayang ipagtanggol kadugo mo. Kung talagang kadugo mo, dapat ipinagtanggol mo. Ops, kapatid ko 'yan. Wag naman ganoon, 'di ba? Ba't kailangan mo kumampi doon? Kaysa mismong kapatid mo, ang ganda-ganda pa naman ang kanyang pamumuno. Only DDS lang ang nagsasabi na walang nagawa si Pangulong Marcos Jr., walang nagawa si PBBM, wala naman achieve. Biro nyo yun, because they are bulag. They don't know. Ang mga malalaking proyekto ni Pangulong Marcos Jr. on process ang guys, ika nga kasalukuyang ginagawa. Yung 7 na mga malalaking project, yung mga ibang projects ni Digong,
tinapos niya. Biro nyo, saan kayo makakita niyan? Napakabait na Pangulo. Oh, so dahil dito mga bes, sobrang nadismaya ako kay Senator Amy Marcos. Grabe. Dito sa sinabi niya, hindi po ako naniniwala. Walang katotohanan po ito. Ako naniniwala lang ako sa Pangulo at sa sandatang lakas. Malaman mo yan pag nagbigay sila ng statement doon. Pero pag wala, gawa-gawa lang, salita-salita, hindi tayo pwedeng maniwala guys. Kayo, anong masasabi nyo dito? Ako? Well, fake news. No? Hindi magagawa ng China yan. Ang laki-laki ng problema nila ngayon. Tingnan nyo, halos lumubog na sila sa baha. Buong bansa nila, buong China. Nakita nyo, nangyari sa kanila? Masasabi siguro natin, God is good. Di ba? May kaparusahan yan ang isang bansa. Galing sa Panginoon pag sumusobra-sobra na ang mga ginagawa nilang katarantaduhan or kasamaan sa kapwa nilang bansa. God will punish those country na talagang hindi kaaya-aya ang pinagagawa nila. Katulad ng ginawa nila sa atin. Ano ngayon? Ano ang balik? Tingnan nyo ang nangyari ngayon mga kababayan sa bansa nila. Halos kawawa talaga sila. Super. So yun guys. Tingnan nyo itong mga comment mga kababayan. Tingnan yung mga nagko-comment tungkol dito sa statement ni Senator Amy Marcos, and pakinggan nyo ang sinabi ni Chief EFP Browner mga kababayan. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Eto na. Yan biro nyo, ang iba dyan guys mga Marcos loyalist yan, pero tingnan mo yung iba na didismaya sa kanya. Yung mga nag-comment, see, pues ipanlaban namin baba mo para naman may silbi ka sa bansa agoy. Sumasama mukha ni Amy sumasama mukha ni Amy, sama ng loob agoy. Yan bilang membro ng DMWH, Department of Mental Health. Naloka ako guys. Humingi kami ng paumanin dahil ang taong ay isa sa aming mga pasyente nakatakas dito. Tiniyak namin sa inyo na gagawin namin ang lahat para maibalik sila. Salamat, naloka ako guys. Sabi sabi si Manggagamit. Lablabidim agoy. Pati si Senator Amy nakikisali na sa script ng Duterte camp ay magpakalat ng fear-mongering agoy. Ito pa, hypersonic baba missile must be installed now in West Philippine Sea agoy. Sabi dito, kakaka-TikTok mo yan. Wow, scared me. Saan kaya nagmana ang pato na ito? Agoy. Pwede na umalis ng Ilocos, lipat na sa Hawaii. Direct from the source mo ba yan? Agoy. Saan mo nasagap? Sa friends ng China na ka-Berks mo? Ayan. Baka nag-PM sa kanya si Xi Jinping. The RP is only being used as a US military basis for the benefits of America interest. Baba tuta. Ayan, dapat pala hindi ito senador, military intelligence ang pinasok. Diyos ko, pati ito nagpapakalat na rin ng fear-mongering. Ayan guys, iko-correct ko lang dito yung ito yung sinabi niya. The Republic of the Philippines is only being used as a US. No, mali po kayo. Bakit kamo? Alam nyo guys, 1951 nagiging guys natin, 'di ba? Nagiging ally ang US at ang Pilipinas. So mula nung that time, ginamit ba tayo ng Amerika para sa kanilang sariling interes? 'Di ba? Parang sa tingin ko hindi Well, kanya-kanya tayong opinion mga kababayan, pero I don't think nagagawin naman ng US 'yon mga kababayan, 'di ba? Huwag nyo ikumpara ang mga pangulo noon kaysa pangulo ngayon. Alam nyo, iba ang pangulo ngayon. Matalino po yan. Learn and lesson nga from the past. Ang Pangulong Marcos Jr., alam na alam niyang ginagawa niya.
He know how to play his card, guys. Oh, ganun kagaling si Pangulong Marcos Jr. I don't think, no, napapayag ang Pilipinas na gamitin lang tayo ng US. No, mali po kayo doon. Kasi, base po doon sa aking mga nabasa din, 1951 tayo, di ba, nagkaroon ng alay ang Amerika. Ni minsan ba, nagkamkam ang Amerika ng isa sa mga islands ng Pilipinas o ang pag-aari ng Pilipinas? No, hindi eh. Wala akong nakikita mga kababayan eh. 'Di ba? We are friend of America, US guys for a long time, 'di ba? Hindi katulad ng itong China na ito, oh, 'di ba? Gahaman 'yan. Biro mo, inangkin na halos lahat yung pag-aari ng Pilipinas diyan, yung sakop ng economic zone natin. Kaya nga nagkanda gulo-gulo diyan eh. Dahil kagagawan din nila. O, 'di ba? Hindi lang yung kagawan nila, kagagawan ng past administration na masyadong maluwag ang kamay nila dito sa Chikwa na ito. O, 'di ba? Pinayagan silang diyan na maglalayag, mangingisda. Ayun, ito ang nangyari ngayon. Secret deal pa more. O, 'di ba? Ito guys, yung mga sinasabi ko in my own lang opinion yan sa aking galing sa aking pansarili lang. Dahil nagre-research din naman tayo kahit papano. So, para dito sa akin, I don't think naman mag-benefits ang Amerika. Alam nyo, kasi nga nakalagay sa Biblia, darating ang mga huling araw, magkagulo ang mundo, bansa laban sa bansa. Kaya hindi na po kayo magtataka kung nagkakaroon ng gera, bansa laban sa bansa. Kasi ano yan guys it's biblical eh. Wala tayong magagawa kung nasa huli tayo malapit na tayo sa mga huling panahon na magkakaroon ng mga dilubyo, taggutom, 'di ba? Magpapanik lahat ng tao, gera dito, gera doon, bagyo, baha. Guys, nasa Biblia po 'yan eh. Hindi natin pwedeng pigilan. That is biblical. Well, anyway, no? So dahil dito mga kababayan, well, I don't think na gagawin tayong guys, gagamitin tayo ng Amerika for their benefits. Hindi eh. You know, si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, sabi niya nga, friend to all, enemy to none. Look naman, di ba? We are still friend of China. And of course, US too, di ba? Kasi hindi tayo palaaway. Wala tayong plano para makipaggera. Sus, kaliit po natin. Ay yung Pangulo natin, yan din ang sinabi. Walang gera-gera, no, mga kababayan. Malayo yan. Don't panic. Ito ang payo sa publiko ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa iba't ibang nangyayari na may kaugnayan sa seguridad sa bansa. Tiniyak ni General Browner na kontrolado nila ang sitwasyon sa bansa. Ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Walaan niyang magiging magandang dulot ang giyera para sa bansa maging sa bansang sasakop sa atin. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kasabay nito ang pagdami ng fake news na kumakalat. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo nito ay sirain ang tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. Kaya payo nila na sumangguni sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Handa naman sila na magbigay ng tamang impormasyon nang maiwasan ang panik na dala ng fake news sa mga tao. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Payo nila sa publiko na maging matalino at alerto sa mga nababasa o nakikitang mga impormasyon.